Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Care Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sam Maria Luyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Yes, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kaagapay sumaga. Isa na naman pong edisyon ang ating mapapakinggan sa araw na ito. At syempre, ngunyan adlaw, maulan pa rin. And sabi nga natin, doble-doble at triple pa nga pong ingat, lalo na dyan sa mga binabahang parte ng ating mga constituents. And syempre, hindi ko po makakasama ngayong umaga na to ang aking kumare, dahilan nga po sa busy. Pero meron po akong kasama ngayon. Walang iba, si Papa Clark, ang aming DJ. And dating SK ng Poblacion Castilla. Good morning, partner, and thank you dahil walang ating amiga. May emergency meeting daw sa kanilang barangay. Alam mo naman yung kasama natin, napakahigos. And good morning and thank you so much and welcome sa Kaagapay sa Umaga, Papa Clark. Yes, hello. Good morning sa lahat ng mga tagapakinig ng Bicol TV Sorsogon, lalo-lalo na sa programang Kaagapay sa Umaga. Yes, kung na-miss nyo po mga Kaagapay sa Umaga, ang programang Wanted Sweetheart. Pero wag na nating hanapin yung isa kasi na-wanted na po siya ng dalawang istasyon. Good morning kay Papa Born. And syempre, good morning sa tulong distrito kang Sorsogon, West District, Bacon District, and East District. And syempre sa mga yaon sa sendang mga harong na sa ngunyan ay nagbe-breakfast, sabayan niyo po kami ng isang oras na talakayan ang programang Kaagapay sa Umaga. Ayan, Papa Clark, kumusta ang buhay-buhay? Kumusta sa imong lugar sa poblasyon? Okay naman ang poblasyon. Ang poblasyon ay laging okay kahit palaging wala ako doon. Pero mas gumaganda yun pag nandun ka. And sige nga, i-invite mo yung mga taga-poblasyon sa darating na Saturday dahil ang inyong mahigos na board member ng 1st District, Bukal Ryan Juneda. Ay, okay. Oo. Ngayong darating na January 11. No. Oh no! January 18. Sa poblasyon po, covered Thank court, ay magkakaroon tayo ng libreng gupit. Handog siya para sa atin yan ng ating aspirant Vice Governor at kasalukuyang bukal na si Bukal Ryan Juneda. Ayan, lahat po, bata, matanda, babae, lalaki, ay imbitado po kayong lahat para sa libreng gupit. Yes. At may libreng palugaw pa yan, syempre. Hot meals. Hot Oo. meals. Dahil sa panahon ng tag-ulan at medyo malamig ang panahon dahil sa shoreline at amihan, handugan po kayo. Pupunta po dyan ang napakagwapo at napakahigos na board member ng 1st District, Bukal Ryan Juneda. Ayan.
At syempre, sa tulong po yan ni Papa Clark. Kaya lahat ng mga taga-Poblacion Castilla, kita-kits po tayo sa Saturday. And alam niyo po mga kaagapay sa umaga, dahilan po ang aming istasyon, ang Bicol TV, ay 12 years na po ngayong 2025. Yes. Parehas po dati, sabi nga natin, yearly po ginagawa to ng Bicol TV, Sorsogon, ang aming istasyon, ang magkawang gawa. At isa na naman po ang napili, ang napakaswerteng napili ay ang Home For the aged. Siyempre doon sa Ruro. Yes, Yan. and pupunta naman po ang grupo doon para po bigyan po ng kalinga, bigyan ng pagmamahal at ang mga lolo't lola natin. Kasiyahan. Yes, excited Siyempre. na po kami. And maraming salamat po syempre sa aming station manager, general manager, sa lahat po ng bumubuo ng lahat po ng Bicol TV Sorsogon. Thank you so much po. At hindi lang po dyan, magtatapos ang activities ng Bicol TV ngayong 12-year anniversary. Pinaplansya pa po ng aming kasamahan ni Sir Buddy Duca at Sir Jojo ang matnog para po alamin kung ano pong pwede nating mabinipisyuhan sa pagkawang gawa sa matnog. Yes. Dahil last year, kung aalala mo, Papa Clark, ng 11th year anniversary ng Bicol TV ay doon yun sa Saklayan, Castilla. Ayan. Sige nga, kwento mo kasi ang iyong kaagapay sa umaga ay hindi nakasama doon, pero sabi natin ang daming talagang sobrang pasasalamat ng mga taga Saklayan, lalo na yung mga estudyante at guro doon. Siyempre, unang-una nangyari nun is nakita ni na bossing yung post ng isang teacher na pabalik-balik doon. Sumiplang. Pabalik-balik doon sa Saklayan at palaging nangyayari sa kanya yung sumisimplang yung gamit yung motor kasi dahil sa sira o hindi pa nagagawa yung daanan nila papuntang Saklayan. Ang haba pa nun. May two-way ang Saklayan. Pwedeng sa dagat, pwedeng sa by land. Pero what if na low tide, hindi sila makakatawid o mahaba pa lalakaran nila para makapunta dun sa malalim na part ng tubig. So pahirapan talaga sa mga kabataan, mga estudyante na makatawid dun papuntang school o kung bibili sa Kabayanan. Kaya talagang sa post ni ma'am, nagnantig ang puso ni napukaw Bossing, tao, yes. ang mga taga Bicol TV na tulungan ng taga Saklayan. Kaya pinuntahan natin yon, tinulungan natin yon, at pinanawagan natin sa mga nakakataas na sana mabigyan pansin ang daanan. Na ngayon, sabi nga sobrang pasasalamat ng mga taga-Saklayan sa Bicol TV. Naging instrumento ang Bicol TV at saka nga dandun pa rin ang issue na naawa nga tayo kay Sir Sao, na kung meron ganun talaga ang mga Pinoy. Kung pag may malasakit, merong mga negative na komentaryo, pero sabi nga hindi siya padadaig sa mga toxic. Patuloy pa rin ang kanyang adhikain, ang kanyang lutsada, na mapagayon ang daanan ng Saklayan. Kitang-kita mo naman ngayon abot na sa Saklayan yung daanan. Pero may konting bakante pa naman, pero abot na. Ngayong palapit ang election, siguradong na yon, matatapos yon. Oo, Papa Clark. Diba? Sana. May development ngayon. Yes. Oo. Tapos syempre namigay tayo doon ng mga school supplies, mga foods, nagpain tayo doon. Nagkaroon tayo ng outreach program doon. Yes. Oo. And sana yung panawagan din natin last year na magkaroon na ng billboard, tama ba ko? Kasi kawawa yung mga di-deliver, for example, yung Shopee, yung mga naghahanap may mga sulat. Sana may sabay na doon. Oo, hindi mahanap kung nasaan talaga po yung Saklayan kasi wala talagang nakalagay. Ewan ko kung nasa mapa pa ng Castilla. Pero siguro at this time, meron na, Papa Clark, meron na doon sa Saklayan. Parang the hidden paradise na yan ngayon. Hidden paradise talaga. Pero saludo po kami sa mga guro na talagang, sabi nga natin, silang mga buhay na bayani na nagsasakripisyo ng kanilang mga buhay para sa mga estudyante ng Saklayan. Talagang sabi nga natin, buwis buhay ang pagtuturo doon sa Saklayan dahil talagang grabe yung daanan doon. Okay, ayan. And syempre, sabi nga natin kanina, may late ang aking kasamang si Dante. Pansamantala kasama ko si Papa Clark, ang aming DJ, mapapalaban ngayon. And good morning sa ating mga correspondent reporter. Opo, si Papa Maki, ingat po kayo dyan sa labasan, dyan sa Matnog. Si Sir Buddy Duca, ang ating mga news correspondent. Yes. Si Sir Jojo na dyan sa labas. Opo, ingat
ingat po kayo, lalo na sa pagmumotor. Medyo may mga senaryo na rin tayong mga na-aksidente dahil siyempre sumisip lang dyan. Ingat-ingat po tayo mga motorista, lalo ngayon na medyo madulas, dahil sa sunod-sunod na pag-ulan, medyo malumot. Opo. And sana naman po, wag na tayong magsisihan, bagkos magtulungan na lang po tayo dahil hindi naman po natin ito kagustuhan. Ito po ay sabi nga natin, walang naniniwala ng climate change. Sabi ni Kagawa Dante ay human change. Oo, kahit ano pa naman po yun, tanggapin po natin na meron po rin tayong parte sa pagiging pagbabaha. Dahil nga sabi ko nga Papa Clark sa post ko, kinantahan ko na lang. La 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 la, basura nyo, itapon-tapon nyo. Sabi nga natin, yung basurang itinapon natin ay ibabalik din sa atin. Eto na, oo, kung ano ang tinanim natin, yun din ang aani natin. Kaya, Ayan batiin ko muna yung mga tagapanood natin dyan sa Facebook Live natin. Unang-una, good morning po from Ma'am Carmen De Liosa. Yes, good morning Ma'am Carmen. Thank you so much sa lagi walang sawang pagsuporta sa sa Bicol TV. Isang chat mo lang ito si Ma'am Carmen. Bless your heart, Ma'am Carmen. Sana bigyan po kayo ng ni Lord ng good health, malakas dahil alam po namin na marami pa po kayong matutulungan kahit nasa kabilang kayo mundo, pero hindi niyo po kinakalimutan ang Sorsogon. Yes. Thank you so much, Ma'am Carmen. Ayan, another from Ma'am Susan Cisbreño Duruin. Yes, watching from Ma'am Rumpiola Susan. Steer Site. Opo. Ano sasabi And niya? si Sir Harold, opo. Sabi niya is, pogi naman ni Papa Clark. Ay, Super po, lalo na sa personal. Hindi lang siya photogenic. Pero personal po, makikita niyo Ma'am Susan. Napakagwapo nito. Sana all gwapo. Ito po ay former SK dyan sa poblasyon nga Castilla. Ayan. And syempre sa mga tagapanood po natin, lalong-lalo na po dyan sa Bacon District, kay Attorney Glenn Olbes, at sa kanyang esposa, si Ma'am Glines. Thank you so much. Good morning po sa inyo. And syempre sa De Liosa family dyan sa Buena Vista, Bacon, sa San Roque, kay Cap Oli Duhilio. And syempre sa kapitan ng Del Rosario, Bacon, si Cap Elie. Good morning din po sa inyo. Yan. And natatandaan mo, Papa Clark, ng last Tuesday na meron tayong panauhin, and ang usapang senior citizen, na nakasama po natin si Ma'am Sonia Lariosa, ang Bicol Region Federation of Senior Citizen Association of the Philippines, ang liaison and focal person po na napag-usapan po natin ang mga Republic Act ng mga senior citizen, and supposedly ngayon po sana ang aming bisita, sabi nga natin, usapang PhilHealth na naman po sana, kaso po hindi po, he's not feeling well, dahil nga po sa panahon natin meron po siyang sipon, di po natin nakasama. Maybe next week hindi pa tapos ang usapang PhilHealth, marami pang katanungan dito nga. Haba pa. Yes, kahapon nga meron kaagad sa ating nagtanong ano ang pagkakaiba ng senior citizen member sa lifetime member. Yun sana po ang aming topic ngayong umagang ito sa usapang PhilHealth. Pero sabi nga natin, dahil sa panahon, kaya ingat-ingat po tayo, mahirap magkasakit, and paalala po ng yung kagapay sa umaga, always, uminom ng vitamin Z with zinc. Ayan, ipaalala yung Sarap-sarap ni Atikaki vitamin C with zinc. With zinc. Suha lang na pinuga. Suha lang. Paano, sabi ko nga, paano naman yung may mga heartburn tsaka may mga acid reflux. Ayan, and syempre, good morning sa mga traffic enforcer natin dyan, sa kaba ng Magsaysay at Rizal Street. Sabi ka kanina, madaling araw, andyan na sila, umulan, uminit, nasa gitna ng kalsada. Ingat-ingat din po kayo, pag may time. And syempre, maraming salamat sa maray na serbisyo. Yes, ingat-ingat din sa mga riders natin na mga nagbumotor ngayong araw, maulan ng panahon. At ingat-ingat din sa mga checkpoints. Yes, speaking of checkpoint, umuwi ako kagabi ng alas 9 ng gabi. Andyan pa po sila sa ilang bahagi ng Sorsogon City para sa Comelec checkpoint. Sabi nga natin, paalala, nagsimula na ang pagpapatupag ng mahigpit at masusing Comelec
checkpoint para sa 2025 national and local election. Ang mahigpit at masusing COMELEC checkpoint ay kasalukuyang ipinapatupad kaugnay ng implementasyon ng election gun van at upang mabantayan ang posibleng pagdaan at pagpasok ng anumang kontrabando. Isang paalala sa ating mga kababayan, huwag na po tayong magdala ng mga bagay na maaaring magdulot ng kapahamakan. Hinihiling po namin ang iyong kooperasyon upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng ating rehiyon ngayong national and local election. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Ayan, maraming salamat po nga pala sa Man and Uniform na lagi tayong ginagabayan, lagi tayong binibigyan ng paalala at aandyan po kayo para sa kaligtasan namin. Thank you po at pagpupugay po sa inyo. Ayan. Ayan, alam ko si Papa Clark may mga baon, ito mahilig to manood sa TV, para, o nga naman, sabi nga natin, wag tayong stop magbasa. Ayan. Papa Clark, ano ba yung baon mo dyan? Oh, yes. Opo, Papa Clark. Ayun, may baon din tayo. Warehouse ng Gibo Foundation ni Bong Rodriguez, sinalakay ng CIDG at DSWD dahil sa mga nakaw na DSWD boxes. Natagpuan ng operatiba ng CIDG Camarines Sur kasama ang DSWD ang isang warehouse sa Concepcion, Pequeña, Naga City na pagmamayari ng Gibo Foundation ni Bong Rodriguez at tumampad sa kanila ang tinatayang 1,679 DSWD family Boxes? food boxes. Oh my Na God! dapat sana para sa mga nasalantam noong Oktubre 2024 dulot ng Bagyong Christine. Nakasaad sa batas na kailangan itong may pamahagi sa loob lamang ng 7 araw. Yes. At mariing na ipinagbabawal din ang pag-iimbak nito sa mga pribadong warehouse o establishmento. Mahigit 3 buwan na ang nakalipas, bakit hanggang ngayon ay nakatago pa rin? Malinaw lamang na may pinaglalaanan talaga ang grupo ni Kong Bordado, Bong Rodriguez, Mabulo at Mayor Ligasyon. Ano na yan? Ano na tayo, Imbis na ibigay sa mga tao kasi na nangangailangan. tiyan ako pinanganak sa Naga City. Opo, Agay. good morning sa Ledesma family, sa Rabaro family, sa aking mga kamag-anak po dyan. And syempre kay Ma'am Lenny Robredo. Nakakalungkot isipin, ang maugmang lugar. Ngayon parang, ewan ko, sabi nga nakakalungkot na dapat ipamigay nung pa yan Bagyong Christine, pero pagpupugay at pagpupuri sa grupo ng CIDG. Ibang-iba na talaga ngayon Dabing election, preparasyon, Preparasyon. na supposedly ibibigay sa mga taong nasa lanta ng Bagyong Christine ay itinago ng mga garapal. I'm sorry sa words. Ano na tayo? Nakakalungkot. Tapos iriripak na naman ulit-ulit. Aalisin ang sa box ng DSWD at ipimimigay. Ano na tayo? Pero maswerte ngayon yung mga yung mga sa local na mga nakapesos natin, Yes, Stay and barangay Oo. captain. Sabi nga Swerte nila, natin, another 2 years. 2 years terms. Oo. Sabi nga natin, yung mga magagaling na magsilbi sa ating barangay, talagang saludo tayo. Natatawa ko sa comment ko, tawang-tawa si Batman. Good morning dyan sa Barangay Pamurayan kay Cap Batman, Arles Sanaban, ang Superman ng West District. Wow. Congratulations nga pala sa Pamurayan. Ayo. Opo, ang kanilang Tahong Festival ay talagang isinulong na talagang ganap nang Yes, mas bongga ordinansa. Yes, mas bongga ngayong taon. Pabubonggahin ni Cap Arles. Ang Tahong Festival. At iba't ibang mga bisita ang darating sa Pamurayan. Ayan. Congratulations sa Pamurayan West District, ang Batman at Superman. At syempre, ang daming nagpasalamat Papa Clark kay Cap Arles Sanaban nung kasagsagan ng baha last week. Yes. Dahilan sa post niyang na kung sino ang may mga gustong bilhin, especially yung mga ang tubig. Yung mga taga-Himaloto. Taga-Himaloto ay nabinipisyuhan din ng serbisyong hanaban dyan sa Pamurayan. Yan ang mga tunay. Kitang-kita ko yun yung mga tatawid ay sumasakay na lang sa Bakho. Bakho. Oo, dyan sa Hamisola family. Good morning kay Tata and kay amigang Beth Hamisola. Yes, congratulations ulit. Ang Tahong Festival ng Pamurayan. And syempre, lusot na po sa 8th City Council ang Sangguniang Panlunsod. Ayan, congratulations po sa Pamurayan West District. And then, good morning po sa aming Santa Claus ng poblasyon, si former Barangay Captain Alex Soto. Yes, good Ingat morning, po lagi, Cap. And Kapitan have a Nong good health, Soto. Berme. Opo. Also sa aming aspirant, Municipal Councilor,
Ian Leona. Ian, good morning Sir po. Ian, good morning po. And syempre sa Progresibong Castilla, Mayor Bong Mendoza, advance happy birthday Ay, sa wow. Saturday. Sana may oras tayo kasi magkakawang-gawa nga po kami sa Magbe-birthday Saturday. na. Sana po makahabol kami sa inyong kumpleanyo. Opo. And dito ang daming nagpapaabot sa ating mga reklamo na sana mabigyan po natin ng pansin, ano? Lalo na po dyan sa Bacon District, sa San Vicente, kung saan last year, Papa Born, ano ba yan? Papa Clark, Nalilito ka. Oo, nalilito ako. Pares-pares kasing gwapo eh. Ano ka lang ng isang paligo. Hindi pa nga ako naliligo eh. Walang paligo pa daw Basta tayo. lang ako na buhok. Ako, hirap talaga po ako gumising pag mga ganitong masarap matulog pag maulan. Kaya Yan. wisik-wisik na muna tayo. Wala muna tayong paligo. Opo. Malamig ang panahon. Malamig ang panahon. Ito po ito rin siguro sa post po ni Sir Bobot Estrupigan Laguna, and ako din po personal po na may nagpaabot sa atin ng reklamo dyan sa San Vicente Bacon, kung saan po yung kanilang daanan, yung kanilang papuntang Buhatan. Kasi dalawa pwedeng daanan ng San Vicente dito sa Buhatan. Nakakalungkot po na binungkal yung daanan. Opo, yung ito. Ang kanilang sinasabi, tinampo na hanggang niyan po Hindi pa naasikaso. Yes, hindi pa Ayan. naman pala trinatrabaho. Bakit naman ganun? Napabayaan na. Oo, hindi pa naman pala pwedeng trabahuin. Bakit binungkal nyo? Kawawa naman yung mga estudyante natin, mga motorista po natin na araw-araw dumandaan dyan. Habi nga halos weekly nagpapaayos sila ng kanilang mga tricycle at motor. Okay. Lalo na mga estudyante po na nagbabaklay lang pasiring dyan sa Saindang Eskwelahan pataas sa may Pamislagan sa Buhatan Yes. Integrated na High School. Tama ba po ako? Opo, kawawa po yung mga residente na ngayon po talagang pahirapan ang pagdaan nila dahil sa, lalo na ngayon, na tag-ulan, maputik, binabaha. Hindi pa naman pala nyo tatrabahuin, bakit po daw binungkal nyo? Sino bang may gawa nito? Sobrang perwisyo po ito sa mga motorista natin dyan sa San Vicente. Sana po mapansin ng ating mga kinauukulan, mabigyan po Yes. ito. Kung hindi pa naman, baka Kung naghingi hindi pa- na yan yung ewan ko kung Sobcon or baka humingi na ng kalahati. Sana hindi pa. Kung hindi pa natrabahuin, Sorry. wag mo nang bubungkalin. Kasi pag okay pa yung daanan, Naayos, kaya yes. kaya pagdaanan mga sakyan, pabayaan na Bakit kaya? muna. Ang daming mga komento. Bakit kaya? Okay pa naman yung daanan, yung kalsada. Pag malapit ang eleksyon, Bubungkalin. parang ang sungkaan, tas maririnig mo yung grr, 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 grr. Anong tawag doon? Yung linuluho. Hindi mo alam kung ano ang gagawin doon, kung maglalaro ng hulin. Tapos, yun, nakatiwangwang hanggang Ngayon, ngayon. tataniman yun ng kamote. Ganun ba? Oo, Sige, kamote o mais. Oo, ngayon na Tapos nakaisip. tatrabahuin, pag may sunod na. Ganun ba yun? Yan panawagan po ng mga residente ng San Vicente Bacon District po sa mga kinaukulan. Sana magbigyan pong pansin ang kanilang pong araw-araw na problema sa pagdaan dyan, sa pinerwisyo po ng ewan natin kung sino may kagagawan ng pagbungkal ng kanilang kalsada na hindi pa naman palanta matatrabaho. Yan. Ayan, ang ganda. No? Ang bilib ako sa mga ganyang mindset, mga kaisipan na Papa Clark. Oo nga. Kaya pagdating, sabi nga, talaga ang sorsogon. No comment na muna tayo. Comment na muna tayo. Ito Mahirap naman tayo yan. kasi ito isang babala kasi alam mo nagkakausa ito ng panic lalo na sa ating dito. Opo, mga kagapay sa umaga, pakinggan niyo po ito DOH may babala kontra fake news. Ito bakit kasi? Wala kayong magawa sa buhay nyo. Huwag na kayong mamirwisyo ng ibang tao. Babala kontra sa fake news tungkol sa HIV contaminated blood sugar at test needles. Kaya kung minsan pag nananawagan tayo, Papa Clark, na kung sino ang gustong mag-donate ng dugo, may natatakot na. Dahilan po dito sa kumakalat, Ito po, Manila, Boltin, naglabas ng babala ang Department of Health or DOH noong Enero 2025 laban sa kumakalat ng mga maling impormasyon sa social media. Ayon sa advisory, mayroon pekeng balita na nagsasabing may mga tao mula sa Faculty of Medicine na bumibisita sa mga bahay-bahay para magsagawa ng blood sugar test gamit ang heringgilya umano ng kontaminadong HIV. Mariing itinanggi ng DOH ang nasabing claim at
tinawag itong walang basihan, ang Philippine National Police or PNP ay naglabas din ng pahayag na pinatunayan ng scartastic lamang, ha? Oo, nakakagawa ito ng Panik. kahandalan or Yes. pagpapanik na ng ating mga syudadanon. Sabi nga na kumakalat. At hinihimok din po ng DOH ang publiko na huwag magbahagi ng mga hindi beripikadong impormasyon. Binigyan din ng mga ahensya ang kahalagahan ng pagkuha ng tamang balita mula lamang sa mga opisyal na mapagkukunan ng tulad ng kanilang website at social media platform. Ayan, sa panahon po ngayon po talaga, ang daming mga fake news na hindi natin alam kung anong mga Yes. strategy, kung anong mga gusto nila sa kanilang mga buhay. Buhay-buhay. Oo, na makagawa lang ng pagpapanik ng mga tao. Ayan, kaya ito po, wala pong basihan, wala pong katotohanan. Kahit po ang inyong lingkod, nakatanggap po rin po ng text na babala na kung may kakatok sa bahay nyo, meron nga naman kumatok sa bahay, pero Shopee. Wag po kayong maniniwala, wala po yung katotohanan. Kala ko sisingil. Kuryente. Pero Ay, hindi. kuryente. Yung Sureko naman, malayo pa. Sumisigaw na Sureko. Hindi na tayo matatakot. Yan, Papa Clark. At hindi lang po yun dito sa itong tungkol sa HIV. Meron pa din noon mga nakaraan na merong ng taga Bacon District na nag-post na merong nangunguha ng bata, nakaban. Wala pong katotohanan yun. Matagal na rin yun eh. Binago na yun, naka-jeep na ngayon eh. Oo, jeep na, modern Modern jeepney. jeep na. Ayan, ito po patunay po ng PNP at saka ng DOH na wala pong katotohanan ang mga post sa social media. And sabi ka, paalala po natin, na huwag po tayong mag-create o po ng ikakahandal, ikakahadit kan sa tuyang mga constituents. Ayan. And Papa Clark, at this time, babasahin po natin kasi kung minsan nakakalimutan, nalalampasan po natin yung mga mga viewers natin. Yes. And sa amin po, mapapanood nyo po kami live po sa aming FB page at sa Sa YouTube natin, sa Bicol TV, Sorsogon. Ayan. And Papa Clark, baka marami pa pong nanonood sa atin na gustong magpa-shoutout dyan. Ayan, basahin natin yung mga commenters natin. Kay Ma'am Marina Derihao Lacra. Good morning good po, morning, ma'am. me guys. Jo po, dyan sa Capitol. Good morning. Hello, ma'am. And thank you for watching. And syempre sa Barangay Bitano, sa kay Manay Bilma Abaytar. Good morning po. And also kay Ma'am Adel Vlaso. Yes, si Yan, Ma'am good Adel, morning po, ang partner natin, ang kanyang clinic ay matatagpuan dyan sa likuran lang po ng 7-Eleven. Magsaysay. doon sa nakita ko yan. Ayan. Ayan. And syempre, Para kapangalan yung kumanta ng ng When We Were Young. and kay Doktora Victia Pineda po dyan sa Westex Technology. Institute of Technology. Mamaya po, mapapanood natin ang kanilang mga advertise. And thank you so much sa walang Yes. sawang Ay, nakapost na yun pagsuporta. na kay Ma'am Opo. kay Ayan. Ma'am Victia. And siguro at this time, Papa Clark, maghahanap buhay po ang inyong lingkod at babalik po kami, huwag kayong maglilipat. Ayan. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.
Start your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864.
Planong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Ayan, nagbabalik tayo ngayon sa ating programang Kaagapay sa Umaga. Yes, and syempre, ang programang ito ay hatid sa atin ni City Councilor Mati Perdigon ng West District, City Councilor Brian Pingol ng West District, City Councilor Renaline Duca ng West District. And syempre, good morning dyan sa Bacon District kay City Councilor Danny Dilacha and City Councilor Attorney Glenn Olbes. Ayan, magpatuloy tayo ngayon sa ating mga tatalakayin pang mga balita. Ayan. Huban, isang bako na nahulog sa mismong pinaghuhukayan nitong January 14, 2025 sa Purok 1, Barangay Kugon, Huban, Sorsogon. Ayon sa uploader ng video na si Joel Sapugay, tigtas naman umano ang operator ng dahil sa nakatalon ito bago patuluyang mahulog sa hukay. Ayon naman sa isang residente, hinuhukay umano ang drainage system sa barangay na magsisilbing daluyan ng tubig lalo na sa bahagi na binabaha. Ayan, mabuti nga nakatalon yung yung driver. May pagka-stunt siya, kung stuntman. hindi, nalubog siya dun sa backhoe. Kaya sabi nga natin dahil ang mga lupa ngayon ay medyo malambot, ingat-ingat po tayo dahil napakalungkot ng taong 2025. Yes, magpasok na 2025. Ang dami ng mga nangyari. Agad Doon sa California, yung nasunog, nagka-wildfire. Yes, and kailangan po ng prayer, ng mga sister, brother natin dyan sa LA sa nangyayaring At fire. Dobling ingat, tripling wildfire. ingat. Yes, sa ating lahat. Kung sa kanila ay sumasapo sila ng wildfire, tayo naman ay baha. Yes. At ito po sanay natin, 3 buwan po nating mararanasan ang La Nina dito sa atin. Kaya wag na po tayong magtaka and syempre sabi nga natin, yung mga posibleng pwedeng gawin para maiwasan natin ang pagbaha ay gawin na po natin. Wag na po tayong magsisihan. Yes. Iwasan natin ang pagtapon ng mga basura, pagputol ng mga puno. Isa sa mga dahilan po ay ang mga basura. Ano po? Imbis na magputol tayo, magtanim tayo ng mas marami pang mga puno. Kung saan ay ginagawa po sa programa ni Governor Buboy Amor, ang 7K program. Opo, sa Hastangunyan, mga Kaagapay sa Umaga, ay nagtatanim po sila. Maraming salamat po sa inyo. And sabi nga natin, nakakalungkot na halos, sabi nga natin, ang sinisisi ay ang Coastal Road. Sabi natin na makamurumundo na alam po natin. At kahit sino, tanggapin natin ang katotohanan na nung unang-una pa lang, na dyan po tayo sumikat, dyan po tayo nakilala sa Coastal Road, sa iba't ibang bahagi ng probinsya ng Pilipinas, sumikat ang Sorsogon dahil sa Coastal Road. Nakakalungkot lang isipin na si Coastal Road ay ang sanhi ng pagbaha. Opo, tanggapin natin, aminin po natin kahit pang inyong lingkod. Isa rin akong nagre-reels, isa rin akong nagpapapicture pag dumadaan ako dyan, lalo na pag ang sunset, napakaganda. Alam ko na kahit kayo po ay nagpapapicture dyan at dahil po dyan tayo ay nakilala. Pero ngayon, nakakalungkot dahil si Coastal Road ang sinisisi natin sa pagbabaha dito sa kalunsudan ng Sorsogon. Siyempre, mananatili ba din maganda yung Coastal Road na yan? At hindi naman yan kakapekto sa pagbaha ng Sorsogon if okay naman yung drainage system, yung daanan ng tubig. Opo. So siguro, di naman natin tatanggalin yung Coastal Road. Siguro, ayusin lang natin yung mga daanan ng tubig na mas malawak, ganyan. Yes, tama siya. Hindi nag-stuck yung tubig sa taas. Kasi ang dami yung mga lugar na hindi binabaha dati, ngayon bahain na Diba? Talagang nakakalungkot natin, na pag may pangyayari. mga magaganda tayong ginawa, nag-construct ng mga building, meron pong kaagapayan na may positive and negative yan. Negative yun. Pero sabi nga natin, dahil sa La Nina po, aasahan po natin ang muling pagbuhos ng malakas ng ulan at saka pagbaha. Kaya tripling ingat po tayo. At isa po, number 1 po natin, ugaliin po. Ayan, nakikita na po natin, nararanasan po na natin, na ang mga basurang itinapon natin sa ilog ay babalik po yun sa
sa atin. Nakita niyo po yung post po ng iba't ibang barangay kung ano karami ang bulyom ng basura. Ano po? Kaya ito na po isa na po itong habi nga natin pagpukaw sa satuya and pagpuputol syempre ng mga puno. Kaya tanim pag may time lalong mga bakawan. Oo. Kaya ayan. And syempre, Mabuti good morning. na magtanim tayo kaysa tayo ang taniman. Aray ko. Yeah. Wag naman. Nakarating tayo sa tanim. Tanim bala o tanim Dog. Oh my God. Ito may chat sa akin kasi daw sabi ko nga kanina na topic natin baka hindi niya po kaya ngayon lang po siya nakasubaybay sa atin. Yes, Kung kapasok pa lang tatanong yan. siya kung bakit ang daming checkpoint. Ito po sinasabi po natin nung nag-umpisa po yung checkpoint ng COMELEC dahil sa gun van noong January 10, tama po, hanggang June, po yun, meron po tayong kopya after dito, election. after election, na yung pong mga nakikita po nating checkpoint ay election gun van COMELEC na po yun, ang COMELEC checkpoint sa resolution number 11067. January 12 po yun nag-umpisa hanggang June 11. Talagang makikita natin ang ating mga magigiting at masisipag na kapulisan dyan na nagche-checkpoint. Opo, dahil Ayan. po sa COMELEC checkpoint ng ang election gun van checkpoint ng COMELEC. Ayun Siyempre, po, sa kailan mga yung nagtatanong, nag-start po yan ngayong karaang January 12 hanggang June 11, 2025. And magsisimula na din yung, natin yung campaign. Oo. Siyempre, mauna dyan yung national. National. Yes. And I think nag-uumpisa na rin. And by March, April, ang local. Local. Oo. Local. So, 45 days ata yan na campaign nila until mag-election. Bago Yes. mag-election. Oo. Ayan. Batiin natin yung mga viewers natin. Ayan Yes, si oo. Ma'am Luz Caguia. Hello, good morning po. Hello. Tita Luz, good morning dyan sa Barangay Kabidaan. Opo, ayan, andito ang ating tugang si Sir Dondon Arellano, ang napakagwapong anchor ng Radyo Oragon. Ayan, Mami Luz Caguia, good morning. And syempre sa mga taga-Kabidaan, and syempre sa mahigos po na kapitan dyan, good morning kay Cap Sammy Rialuyo and sa kanyang mga kagawad. Ayan. Sabi may good news daw si Papa Clark, na may extension. Ayan, extension mga officials Barangay natin, official. officials. SK kasama na rin Yes, po yun. SK, barangay Abot captain, tenga ang kanilang barangay kagawad. mga, sabi ko nga, Ngiti. tuloy pa rin ang ligaya. Pwede na kayo Oo. mag-loan. Oo, andyan na si mga bangko, pupunta na sa inyo para sa extension din ng loan. Loan. Ayan, may Peace extension po din yung tayo. mga, may extension din yung mga tanod natin dyan. Ayan. And also, Speaking good of morning mga tanod. to Ma'am Carmen Deliosa. Good morning sa Angel Resort. Okay, Yes, good morning kay Sir Bobot Strupigan Laguna. Ayan, and thank you so much po kay Ma'am Victia Pineda sa pag-send ng 99 stars. Wow! Wow, thank you so much. Thank you, Visit po Doktora. kayo sa Westec, sa kanilang school dyan sa Tugos. Oo, nasa labas po lang yan ng Executive Village. Yes, sa po? kanto lang, sa kanto. Sa may kanto. Yan. May nagtatanong kailan naman po ulit mag-guest ang PhilHealth dahil may tanong po kami. Supposedly ngayon po sana ang usapang PhilHealth nagpaabot po ng paumanhin si Sir Vic dahil hindi po ang kanyang lalamunan, may sipon po siya. Yes. Maybe By next week. Opo, Next, dalawa po ang aming guest, ang usapang senior citizen at usapang PhilHealth. Yes. Ayan. Wag ko po kayong maglilipat. Ang susunod po na magpo-programa ang aming station manager, si Mr. Sauro Amistoso sa Ora mismo. Yes. And every Monday po ang programa ni excuse me, ni Sir Jojo Lascano. Ang kasama nyo si Jojo. Then sunod po ang Ora mismo. Then every Friday naman ang Paitsana ni Cap Arlis Hanaban. Every Saturday and Friday ang kasanggayahan. Tama ba every ako? Friday, yes. Every Friday, Pulis Kasanggayahan. And alas Saturday 2. naman is yung Bantay. usapang kalusugan ni Ma'am Charito Yes. Escudero. And ang
usapang barangay ni Yes. Director Angel Hanoras at ang Tagumpay sa Buhay. Po. And hintayin po natin ang Tagumpay sa Buhay ni Dr. Victea Pineda. Opo. And syempre kay Mama Sonia Lariosa, good morning po Tita Sonia, kay Ma'am Bebot Hanoras. Opo. Ito, natutuwa ko dito kay Tita Bebot na nalulungkot sa nangyari sa kanyang bahay diyan sa Himaluto ng kasagsagan ng pagbaha. Na tumagilid. Oo, dahil dito sa napakagandang ginawang detour ng anong contractor company. Opo. Na nais nasabay ang kanyang pag-collapse ang kanyang bahay diyan sa Himaluto. Ayan. At sabi nga natin pag mayroong ganyang baha, wag na po tayong sinutil na kawawa naman yung mga rescuer natin na lagi-lagi aandyan dahil nga sa atin. Pag sinabing mag-evacuate na. Oh. Evacuate na. Wag na yung hihintayin pa natin. Ang ating mga rescuer na mag-force evacuate kayo. Opo. Pag merong ayuda, mag 8 p.m. ay 8 a.m. na sunod po, wag po kayong maglilipat. Susunod pang programang Ora mismo ni Mr. Sauro Amistoso. Ayan. And sa lahat po na naging bahagi ng aming 12 years anniversary, thank you so much. Kay Kap Melvin Hainto ng Barangay Balogo, maraming salamat po sa inyo. Kay Miss Tiffany Trasmer ng Kubo Republic dyan sa Burabot, thank you so much. And kay Bukal Ryan Juneda, thank you so much po sa inyo. Wag po kayong maglilipat. Susunod na po ang programang Ora mismo. Ayan, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik sa aming programang Kaagapay sa Umaga. Ako po ang inyong lingkod, Kaki Mansera. Orgulyo ko ang makapaglingkod sa Indo. And Papa Clark, same as Kaki. Bena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.